question na talagang pinalipas lang ang araw kung kailan nagbigay ng ayuda itong si Presidente Marcos sa Davao mismo at isususpindi daw ang ating Mayor Baste. Ayan, kita nyo naman, di ba? Nagtutugma yung intel ni Harry Roque at yung intel ni Boss Dada. Okay, we were in Davao. I think I was on my way to the airport when I got the news that President Marcos were in Davao giving ayudas and expecting na makukuha nila si Pastor Quiboloy that day. Pero nung nalaman nila that Pastor Quiboloy was protected by I'm not gonna tell you who or what. Hindi na lang nila pinaalam that PBBM was there doing the the charitable works. So nagtugma yun dito sa sinabi ni Harry Roque na nandoon daw siya para magbigay ng ayuda. So tumpak. And then kahapon na-receive ko yung message that there's a bad news, meron daw parang tangka na tanggalin si Mayor Baste Duterte sa katungkulan niya. Eto na. Nakita ko, I was talking to Banat Bay, sabi ko, boss, may problema tayo, ganito, ganyan. Ito yung may natanggap akong balita. Then sabi ko, wag muna nating sabihin kasi baka mamaya magka-problema. Baka masisi pa tayo. Pero ini-inform lang tayo about it. Then isipin natin kung papaano natin itatakil ito. Biglang pagtingin ko, nag-post na si Harry Roque sa kanyang Facebook page na sinasabi niya na suspension ni Mayor Baste, pag-usapan natin mamayang alas 8. Sabi niya, naku po, sabi ko. So nakarating na kay Harry Roque, si Harry Roque marites ito. Oo, gusto rin nito, laging nauuna sa balita. Kaya sabi ko, Banat, i-discuss na yan ni Harry Roque mamayang alas 8. So confirmed na ito kasi nakarating na kay Harry Roque So sabi ko, pag-usapan na natin dyan sa SMNI. Kaya pinag-usapan na namin sa SMNI kagabi dahil alam ko na imamarites na nito ni Harry Roque. So actually, kung kami nga lang, sabi ko sa inyo, every time na may mga intel na nakakarating sa amin, hindi talaga kami yung tipo ng mga vloggers na first in, first out, hindi. Pinag-iisipan muna namin, kapag nilabas ko ba to, masusunog ba yung source ko? Pag nilabas ko ba to, mapipreempt ba or baka lalong ma-aggravate? Alam mo yun, pinagpaplanuhan naming maigi. Kaya lang, syempre, mauunahan tayo ni Harry Roque. Gusto ni Harry Roque, una-una yan. Nakita niyo yung vlog ni Harry Roque nung isang araw? Ay, kagabi, tungkol dito. Binanggit lang niya yan. Tapos, nag-grant na siya na nag-grant for the next 27 minutes. Kaya sabi ko, akala ko pa naman pag-uusapan yung suspension order. Posibleng suspension order kay Baste. Yung pala, yun lang yung title niya, binanggit lang niya. Tapos, nanggalit na siya ng taong bayan. Okay lang yan. Okay lang yan kasi style niya yan. Ang sinasabi ko lang, kami bilang Banateros, maingat talaga kami sa paglalabas ng mga expose. Kasi nga, baka mamaya makasama pa instead of makatulong. Kung halimbawa, di ba? Kung halimbawa, hindi na kumbaga pinag-iisipan, halimbawa ako yung gobyerno, pinag-iisipan ko pa kung itutuloy ko hindi. Tapos inilabas nyo na, nakita nila na ang acceptance ng tao tolerable naman. Di ituloy na lang natin, di imbis na na-preempt natin, na-aggravate pa natin. So yun ang problema. Alam mo, ako as much as possible ayaw ko na magkagulo sa Mindanao. Bakit? Kasi payapa na Mindanao Payapa na Mindanao, inayos na ni PRD yung mga conflicts dyan. Putang ina, ginugulo na naman nila Mindanao. Sabi nga nito ni Mariana Ojige, ano kaya kung gumalaw si Nurmiswari? Ayun na nga, napakaraming mga armed groups sa Mindanao na halos mas malalakas pa sa armed forces natin yung mga kagamitan nila. Kasi yung iba dyan, funded by the terrorist. Ang ibig sabihin, paano kung magkaisa-isa mga yan para ipagtanggol ang Mindanao? Puta, maging gera na naman. Magkagulo na naman. Alam nyo ba kung gaano na karaming mga sundalo ang namatay sa gera? Alam nyo na ba kung gaano na karaming mga byuda na resulta nitong kaguluhan sa Mindanao? Napakarami na yan. Countless lives na po ang ibinuwis natin dyan. Nananalo na nga tayo sa NPA. Tapos ngayon gusto nyo mabuhayin yung away
ng gobyerno sa Mindanao. Wag naman na natin gawin yan. Diyos ko po, makabagong panahon na, hindi na po uso yung gera-gera ngayon. Mas maganda, wag nyo nang ituloy yan. Pabayaan nyo yung mga Duterte, tapusin nila yung hanggang 2025, tapos labanan nyo sila sa eleksyon ng patas. Kayo naman na nasa gobyerno sa taas, ganun din. Bayaan nyo yung termino nyo, yan ang isinasaad ng batas. 6 na taon, 3 taon lang kayo dyan. After nyan, tumakbo kayo ulit kung mananalo kayo. Kung mananalo kayo, edi congratulations. Huwag ninyong pilitin na mag-stay sa power nang hindi na ayon sa batas. Masama po yan. So ayaw na natin na mamaya niyan itong gulo sa Mindanao, pasukan pa yan ng ibang mga elemento. Mamaya may mga ibang elemento, ibang mga grupo na biglang pumasok dyan, maghasik ng lagim. Sabihin nyo na naman sa mga Duterte yan na talagang palaway itong mga Duterte. Nakita mo, nakikipagbarilan na sila sa gobyerno. Tapos ano mangyayari? O may state of war sa Mindanao, walang ano dyan. Walang eleksyon na magaganap dyan. Maglalagay na lang ang gobyerno ng mga leader dyan para ayusin yan. Patay tayo dyan, nasa na demokrasya niyan. Kaya wag tayo pong ayan, sabi 150,000 ang naibuhos na buhay sa Mindanao. Siyang isang madilim na kasaysayan, 150,000 Filipino lives. Imagine niyo. Ang dami nun, mga bossing. Gusto pa ba natin nadagdagan? Huwag na ninyong subukan kung palaban ang mga taga Mindanao, because alam natin na palaban ang mga yan. Maniwala kayo, palaban ang mga taga Mindanao. Hindi nyo kaya na makipagsabayan sa Mindanao kasi yung mga yan, mga warrior yan. Ipinanganak ang mga taga Mindanao na talagang mga matatapang sila at matagal na pong inaapi ang lahi ng mga taga Mindanao. Kaya wag naman na natin apihin ang Mindanao. Baka naman pwede magtrabaho na lang po kayo ng tama, tugunan ninyo ang problema ng mga mamamayan ninyo, itigil na ninyo yung pagpupolitika ninyo. Pilipinas naman muna bago sarili, ang yayaman nyo na. Ito, pasok, Harry Roque. Duterte. Totoo po yan, no? Yan po ay isang impormasyon na nakarating na hindi lang sa akin, pati na rin doon sa mga taga Davao, no? At ang tanong, ano na naman ba ang ginawang kasalanan ng Mayor Baste? Well, hindi lang po dahil siya ay Duterte, kundi siya po talaga ay simbolo, modelo ng maisog na Pilipino. Kaya nga pong sinasabi natin, yung matututo nga itong pagsususpinde, hindi lang po ito dagok sa pamilyang Duterte. Ito po ay dagok sa buong sambayan ng Pilipino dahil tinitingala ngayon ang Mayor Baste Duterte bilang mukha ng maisog dahil po talaga naman bang naninindigan siya, no? Pero wag po natin kalimutan, ha? Bukod sa pagiging Duterte, ito pong si Mayor Baste, hindi pa siya nasa larangan ng politika. Siya ay happy-go-lucky lamang. Nung panahon ng Yolanda, ay talaga naman pong tinigil ang lahat at nagpunta ron at talagang tumulong sa pag-aalaga dun sa mga survivors at syempre sa pagkakalap ng mga labi ng mga biktima, no? At syempre alam natin ngayon na lahat ng mga opisyales, lalong-lalo na kung ikaw ay Duterte at ikaw ay makikiisa sa karapatan ng taong bayan para ipahiwatig ang iyong karamdaman, ipahiwatig ang iyong mga reklamo laban sa gobyerno, kayo po ay sususpendihin. Ang mensahe, wala kaming pakialam sa inyo mga Duterte, wala kaming pakialam sa inyo sambayan ng Pilipino. Bawal ang kritiko sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya nga pong sinasabi ko, parang naulit muli ang panahon ng diktadorya. Pasensya na po kayo. Dinadaan na lang natin sa awit. Pero totoo po yan. Kaming mga nabudol, mga umakyat sa entablado ng Marcos. Abay, akala namin talaga babaguhin ang imahe. At dahil hindi naman talaga binibigay ng Panginoon sa kaparehong pamilya ang pangalawang pagkakataon para sa tinatawag sa English na redemption. Pero linustay pong pagkakataon, inuulit ang kasaysayan, sinusupil lahat mga nagpipinta sa gobyerno at ang gusto nila
puro puri na lang sa bagong Pilipinas na wala pong pinagkaiba doon sa sinasabi nilang bagong lipunan at talaga naman pong napakagaling nitong bagong Pilipinas. Pinakamataas ang pagkagutom ng mga mamamayan sa administrasyon ni Marcos Jr. Pinakamababa ang balor ng piso. Wala pong tigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Tayo po'y sumamba sa bagong Pilipinas. Tayo po'y makikita-kita dyan sa Tokyo, sa Maisog. Siguro naman po. Ay, sana all! Grabe naman si Harry Roque. Sana sinama mo ko. Oo, alam mo kami ni Banat Bay. Gustong-gusto talaga namin magpunta dyan sa Maisog dyan sa Japan. Banat Bay, may oras pa, oh. Pag umalis tayo, Memiya, nandoon tayo. Tapos balik din tayo bukas pagtapos. Para hindi tayo mag-hotel. No? Magkano lang ba ang ticket papunta ng Saitama? Ay, ng Tokyo. Siguro mga 25,000 ngayon. Baka 30. Ay, naku, mahal. Baka mga 30,000 na. Ay, naku. Sana may pera ako para papunta ako ng Japan. No? Kino-over ko sana sa Ariw at sa gusto nila. Oh. Diyan sa Saitama, Japan, makikita niyo diyan sila attorney Harry Roque, si attorney Glenn Chong, si puro abogado. Si attorney Vic Rodriguez at yung mga conveners ng Maisog at mga organizers ng Maisog, Japan. So ayun na nga ang sinasabi ni Harry Roque, napakaraming mga problema ang hindi ninyo tinititukan, pero itong Davao na walang problema ang inyong inaasikaso. Ang ina niyan, para kayong mga abnormal, ang tatanda nyo na nag-aaway-away pa kayo. Tumakbo kayo sa posisyon, magserbisyo kayo sa tao, hindi nyo pinagsisirbisyohan yung mga sarili ninyo. Ang yayaman nyo na, mga bilyonaryo na kayo, haganid pa kayo sa kapangyarihan. Tayo na siguro kung nabubuhay ang Panginoon, baka pati yung posisyon ng Panginoon kunin nyo. Sobrang takaw nyo naman. Hindi na kayo nabusog. Oo, putya, lahat na masasarap na pagkain sa buong mundo na alamon nyo na, pati ba naman itong gobyerno pepestehin nyo pa? Baka pwede magsialis na kayo lahat tapos mamuhay na lang kayo ng marangya, magparty kayo araw-araw hanggang sa mamatay kayo. Kung gusto nyo, singhutin nyo lahat, pati mga utot ninyo hanggang sa masoka kayo.